Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw to, hindi na natin patatagalin pa, no? Gusto kong panoorin natin, ito pong naging reaction po nito pong ni Ted Filon o ni Ted Filon na isang killer, ha? Isang mamamatay tao na kung saan nalibre dahil nga sa kanyang among si Digong nyo. So, meron po siyang sinasabi tungkol po sa ating minamahal na Aaron Tulfo na kung saan, kung di ako nagkakamali, gusto niyang sabihin na nakaw yung mga ginagamit ngayon o mga perang ginagamit ni kapatid na Aaron Tulfo sa kanyang pangangampanya. So, ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Ikaw ba maghihirap kang ganyan tapos gagamitin mo yung pera na pinaghirapan mo para ka, bumili ng boto o gumawa ng campaign para paraphernalia? Of course not. Hindi ka magpapadyak ng pedicab, no? Buong araw. Para lamang yung pera mapambili mo ng boto. So meaning, itong ginagasta nila nakaw. Opo. O kaya naman po, may mga nagbibigay na may interest kinalaunan. I mean, May kapalit. Common sense, di ba? Common sense. Kaya the more you see them, the more you have to think about it. Diba? Saan kinukuha ng mga taong ito ang pera sa napakalaking patalastas na yan? Ganda. Pinaghirapan ba nilang pera yan? Pinagpawisan ba nilang pera yan? Yan ba talagang pera na galing sa dugo at pawis ng labor nila? O ninakaw o may nagbigay nito sa kanila? Na kinalaunan po ay merong personal vested interest. So think about it. So yun mga minamahal ko mga kababayan, malinaw naman po yung sinabi niya. So dito po sa kanyang mga sinabi, gusto niya pong para sa akin lang gusto niyang palitawin yata na yung pera o yung ginagastos po ng ating minamahal na Congressman Erwin Tulfo ay ninakaw. Ninakaw. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, totoo naman, yung mga poster na kasing laki niyan ay talagang may halaga. May halaga. At syempre, maging yung mga advertise sa television, may halaga yan. Malaking halaga. Pero, ang tanong, tama ba na sabihin nitong ni Ted Filon na galing sa nakaw yung mga ginagastos ni Congressman Erwin Tulfo? Baka po kasi hindi nyo alam, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung paramihan ng sponsor, Ted Filon versus Erwin Tulfo, wala po sa kalingkingan itong si Ted Filon. At sa serbisyong publiko, malayo po itong si Ted Filon kay Erwin Tulfo. Dahil itong si Ted Filon, ang gusto po dito, kabig lang ng kabig. Hindi ko po nakita itong taong ito na minsan nagbigay ng tulong sa mga taong kapos sa buhay. Hindi ko po nakita itong taong ito, itong tolongges na to na nakipaglaban para sa mga naaapi. Hindi po katulad ni Erwin Tulfo na hindi lamang po tao ang kanyang tinutulungan kundi yung mga barangay, isang probinsya, isang lugar na kung saan talagang binabanatan niya. Ito pong kay Ted Filon, puro lang po komento to pero wala po itong nagagawa sa ating bansa. Yan po ang kaibahan nila mga minamahal kong mga kababayan. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit napakarami pong sponsor ito pong si Erwin Tulfo. Sa madaling salita, ayon po sa akin natanggap na impormasyon at ayon sa aking pag-iimbestiga, kaya po si Erwin Tulfo ay nagkakaroon ng budget ngayon na siya ay tumatakbong pagkasenador dahil sa marami pong tumutulong sa kanya, maging yung kanyang mga sponsor. Maliwanag po yan. So sa madaling salita, hindi po galing sa nakaw. At kung siya man ay mayroong kakayahan na magbayad ng ganong kalaki dahil nga po siya ay mayroon pong koneksyon. Saan? Sa mga mayayamang tao na gustong tumulong sa kanya. Hindi po yan katulad ng iba dyan
na pera ng mga taong inosente ang ginagamit. Katulad po ni Kibulok. Kung titignan nyo, naglalaki ang billboard po. Saan ang galing ngayon yung pera na yan? Alam naman po natin kung saan galing yan. Galing po yan sa katas ng mga niloko po o pinaniwala ni Kibuloy na siya ay Diyos. Malinaw po yan mga minamahal ko mga kababayan. So, alam ko na naiinggit lamang po itong si Ted Pailon. Dahil kung titingnan mo nga naman, pagdating ho sa pagiging lalaki, hamak naman pong lalaking lalaki po etong si Erwin Tulfo kesa po dito kay mamamatay tao na Ted Pailon. Isang killer na kung saan walang awang pumatay sa kanyang sariling asawa dahil nabunyag o nabisto ng kanyang asawa na siya ay mayroong kabit. No, yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kabam, dahil nabisto siya na mayroon siyang kabit, ayun, pinatay na lamang niya yung kanyang asawa na niloko na niya, ayun, pinagmalupitan pa hanggang sa pinatay. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, marami po dyan mga politiko, marami po dyan mga tao na kitang-kita naman po na ang ginagamit nila sa kanilang pagtakbo sa anumang posisyon ay galing sa nakaw, pero hindi niya nakikita. Alam niyo kung bakit? Bayad po kasi itong si Ted Pailon. Bayad po itong taong ito. Tulad ng sinabi ko, aso po ito ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga kahit alam niya na yung taong yan ay Judas, siraulo, gago, demonyo, magnanakaw, traidor, ay hindi po niya ito makikita. Paano nga naman makikita ni Ted Pailon? Diba? Blatagan mo lang ng pera tong hayop na to eh. Alam niyo talagang todo birada po ngayon si Ted Pailon kasi sinasamantala niya. Bakit? Ito yung time na malaki ang kikitain niya. Malaki ang kikitain niya doon sa mga taong traidor sa ating bansa, doon sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Wala naman siya kikitain sa mga matitino dahil alam naman niya na wala siya kikitain kay Erwin Tulfo dahil wala naman tinatago si Erwin Tulfo, kaya si Erwin Tulfo yung tinitira niya. Ngayon, ang pinapabango niya, yung mga taong mabaho pa sa alketran ang kanilang pagkatao. Yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, nakakalungkot kasi biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, ginagamit po nitong ni Ted Pailon yung kanyang kaalaman, yung kanyang husay bilang nasa ganung larangan sa masamang paraan, hindi po sa mabuti. Kasi alam niya, hindi niya pagkakakitaan yung mga matitino, kaya titirahin niya ngayon yung matitino, no? Kasi mabibigyan siya ng pera, mabibigyan siya ng limpak-limpak na pera ng mga kalaban nito, na kung saan gagamitin yung pera para lamang sirain yung mga kalaban nila. Nang sa ganon, ang manalo dito yung mga taong maiitim yung budhi. No? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung papaanong nagawa ni Ted Pailon na patayin ang kanyang sariling asawa, alam kong magagawa din niyang gamitin ang kanyang programa para po sa kanyang sariling interes. Alam naman po natin, ang kapatid po ng magnanakaw ay sinungaling. So ang kapatid naman po ng pagiging traidor mamamatay tao, no? So para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, wala pong ninakaw si Erwin Tulfo na pera na kung saan ginagastos niya ngayon sa kanyang pangangampanya. Kung ano man po ang makikita ninyo na ginagamit niya o ginagastos niya, yan po ay mula po sa mga sponsor niya. Yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan, dahil po sa napakaraming mga Pilipino ang gusto, number 1 nga si Erwin Tulfo, di ba? Number 1 si Erwin Tulfo. So, kaya hindi nakataka-taka kung bakit meron siyang kakayahan na makagawa o makagastos ng ganong kalaki, dahil milyon-milyong mga Pilipino ho ang gusto siya. Yan pa lang 'di ba? Diyan pa lang magpatak-patak lang yan ng sabihin na natin pinakamababa na yung 500 pesos. Aba, dahil nga sa marami siyang supporters, marami siyang mga, kita nyo naman, di ba? Sa totoo lang, hindi na tayo dapat magtaka. Dahil nung una, magkakapatid yung mga yan. Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Rapi Tulfo. So, maaaring
nagtutulungan sila. Kaya maaaring yung perang ginagamit po ni Erwin Tulfo, yung iba dyan ay galing sa tulong po ni Rapi Tulfo. Siyempre, sino pa ba magtutulungan? Tinutulungan nga nila yung ibang tao, sila pa ba hindi magtutulungan? So gusto ko lang pong linawin ng lahat. Ako, hindi naman sa ako anuman, siyempre, kilalang kilala natin ng mga Tulfo. Wala silang tinatago, wala silang kung ano man yung mga itinatanong sa kanila, pero hindi sila kumbaga makikita mo talaga na hindi pa man sila politiko, tapat na sila sa taong bayan, may nagawa na sila sa taong bayan, may masasabi na sila na eto yung nagawa ko, ilang taon kami nagserbisyo bago kami naging politiko. So ang kagandahan po sa kanila, hindi pa man sila politiko, libo-libo ng mga tao, milyong-milyong mga tao na ang nakasaksi sa kanilang pagsiservisyo, bagamat sila ay walang sweldong tinatanggap mula sa ating gobyerno, na kung saan sariling sikap nila yung kanilang pagtulong sa taong bayan, na kung saan dapat din naman natin bigyan ng ganti. No? Ngayon, alam ko kung sino po ang nagpapakilos, nagtuturo, nagsasabi na siraan itong si Erwin Tulfo, ay wala nang iba. So, natural, yung mga politiko diyang alam nilang mahina sila sa sorbe, kagaya ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Amy, at iba pa. Alam naman natin yan. Nagagamitin talaga nila yung mga taong katulad po nito ni Ted Filon na walang dangal, na kung saan isang kriminal na walang awang pumatay sa kanyang sariling asawa. No? Kaya sa'yo, Ted Filon, isa lang masasabi kong gago ka. Tumahimik ka na, ang laki ng bunganga mo. Sa sobrang laki ng bunganga mo, natatabunan na yung mata mo pati ilong mo. Sa totoo lang, kahit anong gawin mo, Ted Filon, mabaho ka na. Mabaho ka na sa pang-amoy ng mga Pilipino, dahil kitang-kita naman na ikaw ginagamit mo ang iyong programa hindi sa kabutihan. Ginagamit mo ang iyong programa sa kasamaan, na kung saan nagiging protector ka ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan, na kung saan ginagawa mong instrumento ang iyong kaalaman, ang iyong karunungan, ang iyong programa para magkapera ka ng limpak-limpak na pera. Pero ganun pa man, hanggat nandito ako, Ted Filon, hindi ka uubra sa akin. Hindi ka uubra, at sisiguraduhin ko sa'yo na may kalalagyan ka. At sisiguraduhin ko sa'yo na magkakaroon ng katapusan yung kagaguhan mo. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Pag nabuksan uli yung kaso na yan tungkol sa pagkamatay ng asawa mo, baka mga paka. Baka sabihin mo anong English ng totong. Kaya huwag ka masyadong papasiguro, huwag ka masyadong kampante, dahil tandaan mo, kahit si Noli de Castro sa'yo, galit na galit na. Kahit si Noli de Castro sa'yo, hilaw na ang kanyang pagtingin sa'yo dahil sa napaka wala mong modo. Alam mo, sa totoo lang, maniniwala kami sa'yo kung naisama mo si Noli de Castro. Kung pumanig si Noli de Castro sa'yo. Kaya hindi pumapanig, hindi sumasama sa'yo si Noli de Castro dahil nakikita niya na nag-iba ka na ng landas. Dahil lamang sa pera, dahil lamang may utang na loob ka sa mga politiko, ayun, ginagawa mo ang lahat ng kagaguhan, kababuyan, katarantaduhan, kademonyuhan, alang-alang sa pera at alang-alang sa sarili mo. Alam na taong bayan yan. Kaya huwag ka na magsinungaling. Pero ganun pa man, hanggat nandito ko, ulitin ko, hindi kita tatantanan. Kaya muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.